Kapag Tecno ang brand na pinag-uusapan, syempre ang unang papasok sa isip natin ay cellphone. Pero sa pagkakataon to, meron na rin silang laptop. So ito yung kanilang MegaBook K16S, so 16-inch na laptop to. Meron ding K15S, pero ito muna yung pag-uusapan natin sa ngayon. Ang presyo nito ay 46,999 pesos para 16 512GB na configuration. Pero ito yung maganda dyan. Kapag bumili kayo ng laptop, meron kayong dalawang freebies na pwedeng makuha from February 9 to February 14. Kapag na-avail nyo to sa ganung petsa, pwede kayong makakuha ng Tecno Spark Slim at 1 taon na Office 365 subscription. Ganun kaganda. Kaya mas maganda, maabutan ninyo yung promo na yan ng Tecno, pero if ever man na hindi, para sa akin, okay na okay pa rin yung presyo na yan, lalo na kapag nalaman ninyo yung build quality nito, display, lalo na yung performance. So, pag-usapan natin. So, itong Tecno MegaBook K16S ay na-launch noong February 7, 2026. So, napakabago lang po ng laptop na to. Naka-all metal unibody design na itong K16S at thin daw, sabi ng Tecno sa kanilang website. Pero sa totoo lang, hindi siya super thin. Siguro thin siya compared sa mga gaming laptop o kaya sa MacBook Pro. Pero hindi pa rin po siya sobrang nipis kagaya ng MacBook Air. Pero pwede na. Tapos, yung bigat niya, hindi naman sobrang bigat. Kasi kaya na makikita nyo, na bubuhat ko ng isang kamay lang. Kaya ng grip ko, di ba? Ayan o. Pero, hindi pa rin po siya sobrang gaan, kagaya ng MacBook Air. May kabigatan na po ito kasi nga 16-inch po na laptop to. So, kung dadali natin to sa pagka-travel, asahan ninyo na may madadagdag po na weight sa bag natin. Mararamdaman po talaga natin kasi hindi po ganun kagaan itong laptop na to. At meron na rin tayo ditong fingerprint scanner doon sa power button mismo at in fairness naman, napaka-responsive. Hindi ako nagka-issue dito whatsoever. Tapos kaya din ng laptop na to na mabuksan ng isang kamay lang. So subukan ko ngayon. So gagamitin ko lang yung thumb ko. O, di ba? So parang ano na siya, MacBook feels. Tapos kapag inopen natin to ng todo, kaya nito hanggang 180 degrees. Tapos meron tayo ditong 1 megapixels na privacy webcam. So, ibig sabihin, meron siyang takip kapag hindi na natin ginagamit para sa second layer of protection. Pagdating sa quality, ito yan, kagaya ng makikita ninyo. Meron tayo ditong dual AI microphones at meron na rin siyang built-in noise cancellation. So, if ever nagagamitin po natin tong laptop na to sa mga video conference, mga meeting natin, kahit hindi na tayo gumamit ng external microphone, pwedeng-pwede na po. Kasi nga, yung built-in dual microphone dito sa MegaBook K16S, meron ng noise cancellation. So, imagine kung nasa labas tayo o kaya nag-travel tayo, nasa bakasyon, hindi masyadong maririnig yung ingay sa paligid. At kagaya na makikita niyo sa may bandang ilalim, meron tayong DTS speakers dito. Pero wag niyong smallin yung speakers itong Tecno MegaBook K16S, guys. Kasi isa to sa may pinakamalakas na laptop speaker na na-experience ko. Hindi niyo malalampasan yung pinakamalakas na laptop speaker na na-experience ko at din yung MacBook Pro. Pero, konti na lang guys, konti na lang. Ang lakas talaga ng speakers ng laptop na to. Yun nga lang, dito siya bumubaga sa may ilalim. So, asahan ninyo na may konting reduction pagdating sa quality. Kasi, kumpara doon sa ibang mga laptop na nandito sa may bandang itaas at paharap sa atin yung speaker, medyo may kahinaan ng kaunti to compared doon or mas maganda yung quality nun compared dito. Pero again, pagdating sa maximum volume, hindi po kayo mabibitan dito sa K16S. Overall guys, napaka-professional looking ng laptop na to. Iisa lang yung color na meron tayo dito, parang metallic silver pero sobrang lapit niya sa kulay ng mga MacBook sa ngayon. At hindi mo bibigyan ng justice dito sa video kung gaano ka-solid yung build quality ng laptop na to. Pero sa personal guys, if ever man na meron kayong makitang ganito sa Laptop Factory, kung pumunta kayo sa kanilang physical store, tingnan nyo lang, hanapin niyo tong K16S at masasabi nyo rin na napaka-solid ng build quality nito. Then pagdating naman guys sa ports, sagana tayo dito guys kasi dito pa lang sa may left side, meron na tayong Kensington lock, Type-C for charging, HDMI port 1.4, USB 3.1, full-featured na USB-C, so pwede yan sa data transfer, display at charging, at 3.5mm headphone jack. Sa may right side naman, meron tayong micro SD card reader, USB-A 3.1 ulit, at isang LAN port. Yes guys, full-blown na LAN port yung meron tayo dito sa may MegaBook K16S. So imagine kung halimbawa sa office,
talagang yun yung kailangan no, connection para sa ating laptop, pwedeng-pwede, meron tayong ganun, hindi na tayo kailangan bumili pa ng dongle, di ba? So makakatipid tayo dito. Okay sa bahay, ayaw natin na naka-wifi, gusto natin naka-LAN tayo para mas stable yung internet connection, wala tayong problema dyan. O kaya sa hotel, pag nag-travel tayo, ang available lang sa kanila ay LAN port, wala din tayong magiging problema. So tuloy-tuloy lang yung ating mga gawain sa office o kaya yung mga trabaho natin online. Pero if ever man talagang gusto natin ng Wi-Fi, syempre meron naman tong laptop na to, meron tong Wi-Fi 5. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito guys, yung keyboard niya. Talagang kompleto, so hindi tayo mahihirapan sa pagka-type. Meron tayong numpad dito. At sa experience ko dito sa typing test, nakaka 45 pataas yung aking words per minute. Comfortable ako sa pagka-type dito sa laptop na to. Maganda yung key travel niya. For sure, magugustuhan nyo din. At ang isa pa sa maganda rito, yung lapad or laki ng kanyang trackpad. Kasyang-kasya yung 5 fingers ko guys dito at walang problema sa mga Windows gestures natin, pag zoom in, zoom out, sa pag-highlight ng mga text, walang problema. Sobrang comfortable. Pagdating naman sa battery department, meron tayong 70 watt-hour na battery capacity at capable sa 65 watts na fast charging. At according to Tecno, itong Tecno Megabook K16S ay kayang tumagal ng 17.5 hours na tuloy-tuloy daw. Yan ay office tsaka entertainment usage. Pero hindi natin alam kung anong setting yung ginawa ng Tecno para ma-achieve yung ganong katagal na battery life. Pero sa pag-test ko dito, tuloy-tuloy ang setting ko 40% brightness tapos naka high performance mode ako. Tumagal to sa akin ng 4 to 5 hours of screen on time. Hindi naman siya umabot na talagang empty bat. Siguro ang pinakamababa na itinara ko dito ay mga 30%. Mga ganon. So, mula 100 to 30%, 4 to 5 hours of screen on time. Pero again, hindi mabigat yung ginawa ko dito. So, may possibility na ganun din yung itagal niya kung sakaling medyo mabigat hanggang sa mabigat na application yung gagawin natin or papatakbuhin natin dito. Pero kung ano yan, 100 to 0%. Pagdating naman sa display, 16-inch IPS LCD, meron tayo dito 1920 by 1200 resolution, 16 by 10 yung kanyang aspect ratio, 60Hz naman yung kanyang refresh rate. Matte na at anti-glare yung texture ng kanyang screen, kaya wala po tayong masyadong reflection na makikita kahit may maliwanag sa likuran natin. Tapos 91% screen to body ratio na tayo dito, kaya manipis lang po yung bezels natin dito sa K16S. Pagdating naman sa kulay niya, wala naman ako naging issue, okay naman. Maganda naman po yung color reproduction, although hindi po breakdown talaga ng Tecno kung ano yung color coverage ng laptop na to, kung sRGB ba or what. Pero again, sa mata ko, okay yung kulay niya. Okay, dito tayo sa exciting part, yung kanyang performance. So para sa 46,999 pesos na presyo, meron na tayo ditong Intel Core i9 13900HK na CPU. 14 cores, 20 threads na yan, at merong maximum frequency na 5.40 GHz. Yes, pangmalakasan na po yung CPU na inilagay dito ng Tecno. Yun nga lang, ang isa lang sa pinoproblema ko talaga sa laptop na to, medyo nasayangan ako dun sa lakas ng kanyang CPU, yung RAM. Kasi meron lang tayo ditong dalawang 8GB na DDR4 3200 MHz na RAM. Pero according to Tecno, kaya naman natin isagad to 32GB yung kanyang memory. Pero yun nga, DDR4 lang, tapos 3200 MHz na frequency. Para sa akin, medyo nakulangan ako sa ano na yan, sa specs na yan. Although, hindi naman na masama yung speed ng RAM na yan. Okay na rin. Pero, hanggang 32GB lang, sana hanggang 64GB yung kayang i-handle ng laptop na to. Sana yung 32GB na dineclare ng Tecno sa kanilang website na maximum memory nitong laptop na to ay per slot. Kasi po, pwede nating tanggalin yung naka-pre-installed na RAM dito. So, upgradable po siya. Pwede nating dagdagan daw hanggang 32GB. Pero sana, 32GB each slot. Sana hindi yun ang total. Sana lang. Pero if ever man na tig 16GB lang kayang i-handle nitong K16S, well, not bad pa rin para sa mga everyday applications natin. Yun nga lang, integrated lang po yung ating GPU dito. So, mababawasan pa kasi yung RAM natin. Kaya yun yung gusto ko sana hanggang 64GB in total
yung kanyang memory. At speaking of integrated GPU, meron siya ditong Intel Iris Xe graphics na 1.5 GHz naman yung frequency. Tapos meron na tayong naka-install dito na Windows 11 Home Operating System. At kagaya ng promise ko, ito yung browser bench score 31.6. Yun nakuha po natin. At para magkaroon lang kayo ng idea, dun sa mga previews na na-review nating mini PC laptop, ang usual po na nakukuha nilang score ay 23, 24, 27, mga ganun lang. So, yung score nito na 31.6 sa browser bench dito sa K16S ay very good na po. Pagdating naman sa Geekbench, meron tayong 2,689 na single core score at 10,384 multi-core score dito sa K16S, which is okay na rin, hindi na masama, goods na po yan. At pagdating naman sa GPU, yun lang, 15,262 lang yung nakuha natin. Pero huwag niyong smallin yan kasi nakapagpatakbo ko dito sa lowest setting ng Dirt 5. Playable naman, hindi lang ganun ka-pleasing sa mata yung graphics. Pero again, kayang-kayang maglaro. Pagdating naman sa Forza Horizon, napatakbo din po natin yan sa lowest setting, very playable din. Tapos napatakbo din yung laptop na to, yung DaVinci Resolve, at nakapag-scrub tayo sa timeline, napaka-smooth naman, pero syempre ibang usapan na po kapag nag-render na tayo dito ng video. Mahihirapan na po ang integrated graphics ng Intel na mag-render po ng video sa DaVinci Resolve. Although kaya, kung willing ka maghintay, pwedeng-pwede, kakayanin naman po niya. Pero mind you, yung 4K video recording, 4K rendering dito sa ganitong klase ng laptop, medyo mahirap po sa DaVinci Resolve. So, ang sinasabi ko lang nakakayanin nito ay 1080p na video editing. At meron na rin tayo ditong pre-installed ng Tecno PC Manager para madali po nating ma-maintain itong K16S. So, halimbawa, meron po tayo ditong device interconnection. Kung meron din po tayong isang Tecno na phone, pwede po natin silang i-connect sa isa't isa. Tapos, meron din po tayong PC optimization dito para sa hardware, drivers, at marami pang iba. Yung drivers, madali na po nating mamomonitor kung may update yung drivers itong laptop na to dito sa PC Manager. Meron din tayong PC Cloner if ever na meron tayong dating PC na gusto nating makopy lahat ng files or mga iba pang mga bagay-bagay. Ito po yung mabilis na way. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Tecno Megabook K16S. Again, 46,999 pesos po yung presyo nitong 16/512GB na configuration. At if ever lang na maabutan ninyo yung Feb 9 to Feb 14 na promo po nila, makakatanggap kayo ng isang Tecno Spark Slim plus 1 year na Office 365 subscription. Okay? So, nandiyan yung link ng Laptop Factory sa description box sa baba. Maraming salamat sa Tecno sa pagkapadala ng laptop na to para maipakita ko sa inyo. Okay? So, yun na guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.